Yan! Yan ni mismo ang problema sa inyong mga kabataan eh. Hindi na nga kayo nakikinig. Ang galing niyo pang sumagot. Cassandra naman, ano ba? Makinig ka sa mga sinasabi ko sa'yo. Ako ang iyong ina. Anak naman, pinag-aaral kita. Ibinibigay ko mga pangangailangan mo. Ako ang iyong ina. Bakit hindi mo ko kayang sundin, ha? Ano? Pipiliin mo ang lalaking yan kumpara sa akin? Ibang klase ka, Cassandra. Ibang klase ka. Yan ang sigaw ni Aling Catalina habang kausap niya ang kanyang anak na si Cassandra o tawagin natin Cassie. Subalit mama, ang nais ko lang pong malaman ninyo. Mabait naman po si Cesar. Masipag po siya at sadya namang ipinaparamdam niya pong mahal niya ako. Mama, huwag po kayong manghusga ng mga tao sa paligid ninyo. Huwag niyo po silang pagsalitaan ng hindi maganda kung hindi niyo po sila lubusang kilala. Huwag po ganoon, ma. Masama po yun. Yan ang sabi nitong si Cassie. Kaya lang, tinalikuran na nga siya ng kanyang ina. Sadyang noon pa lamang ay ayaw na nga nitong si Aling Catalina kay Cesar. Sino nga ba talaga itong si Cassandra o Cassie? Sabay-sabay po nating tunghayan ang istorya ng kanyang buhay at ng kanyang relasyon sa kanyang ina. Itong si Cassandra ay anak sa pagkadalaga ng kanyang ina. Mahal na mahal siya nito. Isa lamang ang pangarap ni Aling Catalina para sa kanyang nag-iisang anak, ang magkaroon ito ng magandang kinabukasan. Ang problema, iisang paraan lamang ang kanyang pinaniniwalaan. Naniniwala itong si Aling Catalina na masisiguro lamang niya ang magandang kinabukasan nitong si Cassandra kung siya ay mapapangasawa ng isang mayamang binata. Tila ba ang pangarap ni Aling Catalina para sa kanyang sarili ay hindi niya nga natupad, kaya kanya itong ipinapasa sa kanyang anak. Ang nakakalungkot pa, hindi na nga naabot ni Aling Catalina ang pangarap na iyon para sa kanyang sarili. Ni hindi man lamang niya nagawang maipakilala kay Cassie ang kanyang tunay na ama. Tapos ngayon, tila ba kinokontrol pa niya ang buhay ng dalaga. Itong si Cassie ay hindi naman ignorante. Matalinong dalaga itong si Cassie. Subalit, ano nga ba ang kanyang alam tungkol sa kanyang tunay na ama? Basta, ang alam niya, matagal na itong pumanaw at hindi nga ito mayaman. Bagay na hindi naman pinanghihinayangan o ikinakalungkot ng kanyang inang si Aling Catalina. Kaya naman ano pa man ang sabihin ng kanyang ina tungkol sa kanyang ama ay hindi na nga niya pinapaniwalaan dahil baka mamaya hindi ito totoo. Mas nag-focus na nga lamang siya sa kanyang pag-aaral at sa kanyang pangarap. Nung panahong pumanaw daw ang kanyang tunay na ama, hindi na nga raw nakaisip na mag-asawang muli itong kanyang ina. Mas inuna ni Aling Catalina ang makahanap ng magandang trabaho upang mapakain niya at maibigay ang tamang edukasyon para kay Cassie. Bagay na aking hinahangaan naman kay Aling Catalina. Labis-labis ang pagmamahal at respeto nitong si Cassie sa kanyang ina. Ano pa man ang kanyang bukang bibig, ano pa man ang kanyang ugali. Ang ina ay ina. Pilit niya nga itong inuunawa. Iniisip na nga lamang niya na ang nais lamang ng kanyang ina ay magkaroon siya ng isang magandang kinabukasan. Hindi naman daw yun masama, hindi ba? Aba, kahit nga nung bata pa lamang siya, ayaw niyang mawawala sa kanyang paningin ang kanyang ina. Hanggat maaari nais niyang maging proud sa kanya ang kanyang ina. Lahat ng gusto nito, kanyang sinusunod. Ginagalingan niya sa paaralan at sadya namang matataas ang kanyang mga marka. Hanggang sa makapagtapos na nga ng pag-aaral itong si Cassie. Bilang siya'y isang dalaga, dumami na ang kanyang mga kakilala at mga kaibigan at hindi maiiwasang siya'y hangaan ng karamihan.
Hanggang itong si Cassie ay ligawan ng kanyang best friend. Yan, si Cesar. Alam niya ang ugali ni Cesar. Kaya lang, alam din niya kung paanong mag-isip ang kanyang ina. Ang ginawa niya, inilihim niya ang bagay na ito sa kanyang ina. Sino nga ba talaga itong si Cesar? Itong si Cesar ay hindi nagmula sa isang mayamang angkan. Simpleng empleyado lamang ito at kaopisina nitong si Cassie. Kaya lang nang malaman nga ng kanyang ina na sila'y nagkakamabutihan na, halos araw-araw binubungangaan itong si Cassie ng kanyang ina. Aba, willing daw siyang gumawa ng paraan upang mailayo lamang itong si Cassie kay Cesar. Sa paglipas pa nga ng mga buwan, nakakapag-usap pa rin naman si Cesar at Cassie. Ang problema, hindi na nga sila nakakalabas katulad noon. Ang nakakatawa dyan, palagi pa silang patago. Ano? Teenager yan? Isang hapon, habang kumakain ng mag-ina ng hapunan, kinausap itong si Cassie ng kanyang inang si Aling Catalina. Ang sabi nga nito, "Alam mo ba anak, napakaligaya ko ngayong araw na ito. Aba akalain mo, tumama ako sa wedding kanina." Tompiang 8. Sa aking sobrang tuwa ay muntikan ko nang maiwan ang aking sinaing. Ay naku naman talaga. Alam mo ba nga pala kanina, nakausap ko ang aking kumare. Nagkwentuhan kami at nasabi niya nga sa akin, 3 sa kanyang mga anak, nasa Canada na nga ngayon at maganda ang buhay, maganda ang mga trabaho. Malaki ang sahod anak. Kaya nga lang pagpasensyahan mo na ako anak. Napakadalas ng aking bibig. Nasabi ko sa kanyang 3 buwan ka nang hindi sumasahod. Palaging delay ang sahod mo, hindi ba? Anak naman, huwag ka nang magalit. Tunay naman, hindi ba? Ang sabi sa akin ng kumari ko tanungin daw kita kung nais mo rin daw bang mag-abroad. Handa silang tulungan tayo sa mga requirements mo, sa mga dokumento mo. Anak, pag-isipan mong mabuti. Malaki ang sahod doon at magiging maganda ang kinabukasan mo doon. Malay mo, doon mo pa mahanap ang iyong Mr. Right. Pag nagkataon, pwede mo pa akong isama doon sa Canada, hindi ba? Di ba anak? Anak. Uy. Yan ang sabi nitong si Aling Catalina. Pero itong si Cassie, para bang wala sa kanyang sarili. Tahimik lamang ito habang sumusubo ng pagkain. Anak. Uy, kinakausap kita, okay ka lang ba? Anak. Yan ang dagdag pang sabi ni Aling Catalina. Ang sabi ni Cassie, "Opo, pag-iisipan ko po ma. Pag-iisipan ko po. Pero ma, bakit po? Kinakapos po ba tayo sa budget natin buwan-buwan? Awa ng Diyos, may ipon pa naman tayo, di ba? Ano po bang tagumpay ang nais niyong makita? Hindi ko po maintindihan. Maayos naman po yung bahay natin. Hindi naman tayo rumerenta. 3 beses po tayong kumakain sa bawat araw. At maganda ang aking trabaho ngayon. Mabait pa ang aking mga katrabaho. Nandito mga kaibigan ko, ma. Pero, sige po. Pag-iisipan ko po ang mga sinabi ninyo. Salamat po, ma." Yan ang tugon ni Cassie na para bang walang kalakas-lakas. Alam nyo kung tutuusin, hindi naman ignorante si Cassie. Hindi siya manhid. Alam niyang gumagawa lamang ng paraan ng kanyang ina upang siya ay mapalayo kay Cesar. Nais lamang ng kanyang ina ay makahanap siya ng tamang lalaki raw para sa kanya. Yung tipong mamahalin siya. Pangalawa, may pera palagi sa bulsa. Yan ang gustong mangyari ni Aling Catalina sa kanyang anak na si Cassie. Magmula nga noon, abay halos araw-araw na nga siyang sinasabihan ni Aling Catalina tungkol sa bagay na ito. Mag-abroad ka na, mag-Canada ka na, sige na. Pwede mong gawin to, pwede mong gawin yan. Mag-abroad ka na, Cassandra. Sabi ko naman sa iyo
Kung nag-abroad ka, edi sana hindi ganito. Edi sana hindi ganyan. Ang tigas kasi ng ulo mong bata ka eh. Yan, ganyang mga klase ng hirit at atake ng kanyang ina ang ayaw talaga ni Cassie. Pero, ang talagang umuubos ng kanyang pasensya ay ang mismong kumari na nga ng kanyang ina ang panay ang pagtawag sa kanya. Aba, kahit sa gabi, may pag-chat pa. Kaya naman nung umaga, kinausap na nga ni Cassie ang kanyang ina at sinabing, "Mama naman eh, isipin niyo naman, hindi po kami close ng mga anak ng kumari ninyo, ni hindi ko nga po kilala ang mga yan. Isipin yung kaligtasan ko, ma. Abroad yun. Ilang oras ang biyahe bago makarating sa lugar na iyon. Yung pauwi pa kaya? Ma naman, i-consider niyo naman yung kagustuhan ko. Huwag yung puro inyo. Ma. Mama, isang bagay pa. Kino-consider ko din po yung kondisyon ninyo. Yung kalagayan ninyo. Ayaw ko po kayong iwan mag-isa. Kayo na nga po may sabi, di ba? Hindi na po tayo pabata, ma. Yan ang sabi nitong si Cassie. Pero asahan mong may sagot si Aling Catalina. Ito ang sabi niya. Ano ka ba naman, Cassandra? Ano ba ang mga sinasabi mo? Shh! Baka may makarinig sa'yo. Ano bang akala mo sa akin? 80? Ha? Anak naman, bata pa ako. Wala pa akong 50. Ano bang akala mo sa akin, lola na? Anak naman, wala kang dapat ipag-alala. Okay lang ako. Marami akong mga kaibigan dito. Maraming kakilala. Hindi ako mababagot. Anak, sige na. Tahimik lamang itong si Cassie. Pero bigla siyang nagulat sa sunod na mga sinabi ng kanyang ina. Anak, tingnan mo ang paligid ng bahay natin. Ang bintana mo, sira na. Ang banyo natin, lumang-luma na. Ang bubungan natin may butas pa. Bakit hindi mo subukang buksan ang frigider ng malaman mo kung may laman pa ba yan? Anak, masakit mang tanggapin pero kailangan mo tong malaman. Hindi sapat ang sinasahod mo sa lahat ng mga pangangailangan natin. Anak, hindi ka man lang ba nangangarap na magkaroon ng sariling kotse? Mas malaking tahanan kumpara dito? Mabuti pa iyong si Berta. Mabuti pang mga kumari ko. Nakapagpagawa ng tahanan. May 3rd floor na ang kanilang bahay. Malawak na ang kanilang salas at bago pa ang mga appliances. Si Rosa, ang ganda-ganda ng kotse niya. May bagong motor pa ang kanyang asawa. Si Delilah, nagpapagawa na ng kanyang negosyo. Samantalang ako, eto, nasa bahay lang, nakaabang ng sahod mo. Yan, ibang tirada naman ang ginagawa nitong si Aling Catalina. Medyo padrama naman ika nga. Para maiba ang timpla. Hanggang itong si Cassie ay mapabuntong hininga na nga lamang. Kaya naman, nang sumapit ang araw ng Martes, agad niyang hinanap ang kaibigang si Cesar, ang kanyang manliligaw at best friend. Inopen niya ang kanyang mga problema dito. Ang sabi ni Cesar, Cassie, hindi na tama ang ginagawa ng iyong ina. Hindi ka na bata. Pangalawa, maling kinokontrol niya ang mga nais mo. Kung ako sa iyo, mag-isip kang mabuti. Malapit ka nang ma-promote, di ba? Tataas na ang sahod mo. Hindi ba't ito ang pangarap mong trabaho? Bakit mo ito iiwan kung ito ang nagpapasaya sa iyo? Cas, yung tungkol naman sa aking panliligaw, huwag mo na masyadong isipin yun. Magkaibigan tayo bago kita inibig. Magkaibigan na tayo bago pa kita minahal. Handa akong hintayin ka hanggang sa maaari na, hanggang sa pwede na. Magkaibigan tayo for almost 7 years. Minahal na kita nung 2 taon pa lamang.
Hanggang ngayon, gusto pa rin kita. Kaya wag mong asahang lilipas ang pag-ibig na ito ng ganun-ganun lang. Makakapaghintay ako. Maghihintay ako sa iyo, Cassandra. Natuwa naman si Cassie dahil nauunawaan talaga ni Cesar ang kanyang kondisyon. Bagay na hinahangaan niya sa lalaking ito. Sa paglipas pa rin ng mga araw, walang pagbabago. Sa routine ng mag-ina, palaging ang topic ay pag-a-abroad ng dalaga. Ipinipilit ba? Ayaw nga sana ni Cassie kaya lang nagkaroon ng problema sa opisina. Dahilan upang mapatigil ito sa pagtatrabaho. Ngayon, wala na nga siyang dahilan para hindi sundin ang kanyang ina. Araw-araw, walang peace of mind itong si Cassie sa poder ng kanyang ina. Ang tanging nagpapangiti sa kanya ay ang kanyang kaibigang si Cesar. Labis-labis naman ang kalungkutan sa puso nitong si Cesar, lalo na nang kanyang malaman na tuluyan na palang aalis ng opisina nga nila itong si Cassie upang mag-asikaso ng mga dokumento para siya ay makalipad na patungo ng Canada. Hindi lamang si Cesar, maging mga kaibigan ni Cassie at ang head manager, maging ang supervisor nga ng kanilang departamento ay nanghihinayang kay Cassie. Pero wala silang magagawa. Kung gaano kalungkot at kadurog ang puso nitong si Cassie dahil sa kanyang ginawang pagpili, ganoon naman kagalak ang puso ni Aling Catalina. Same day, tumawag agad ito sa kanyang kumare at sinabing lilipad na nga raw ng Canada itong kanyang anak. Dapat tulungan siya sa pag-aasikaso ng mga dokumento upang mapabilis ang kanyang pag-alis. Nung gabi, kinausap nitong si Cassie ang kanyang ina. Isang beses pa. Alam niyo ma, bata pa lang po ako, malaki na ang tiwala ko sa inyo. Ang paggalang ko't pagrespeto. Nag-iisa po kayo sa buhay ko eh. Pero alam niyo ma, sa puntong ito, nagawa ko pong isakripisyo at isuko ang mga pangarap ko para sa inyo. At ngayon, binabalot po ko ng kaba at saka po ng takot. Kasi hindi po ako sanay sa ibang bansa, ma. Ang dami pong pumapasok sa isipan ko na baka ganito, baka ganyan. Alam niyo naman, di ba? Mahiyain ako. Hindi ako ganun kagaling makipagsalamuha sa mga tao. Alam niyo yun, di ba? Ina ko po kayo eh. Tsaka ma, gusto ko pong malaman nyo na sobra po akong nasaktan noong mga panahon nag-uusap po tayo tungkol sa pera at trabaho. Para po kasing pinaparamdam nyo po sa akin na kahit anong gawin kong hirap, ang baba pa rin ang tingin nyo sa akin. Kahit akong tutuusin, komportable naman ang buhay natin dito. Ang dalangin ko lang po, ma, sana po sa pagsunod ko po sa inyo ay hindi ko po pagsisihan ang bagay na ito. Kasi kung ako lang, ayoko. Yan ang wika ni Cassie sa kanyang ina habang siya'y kumukuha ng maleta at nag-iimpake ng mga gamit. Ikaw bata ka, sabihin mo sa akin? Bakit mo ko pinagsasalitaan ng ganyan? Isipin mo nga. Pag lumipad ka ng Canada, sinong magkakatrabaho? Ako o ikaw? Sa paglipas sa mga araw, mga linggo at mga buwan, pag panahon ng sahuran, sinong nagkakapera? Ako o ikaw? Kapag nangyari yun, sino ba sa ating dalawa ang aalaban ng buhay? Ako ba o ikaw? Sinong makakabili ng bagong kotse, ng bagong bahay, bagong lote? Ako ba o ikaw? Hindi ba't ikaw? Lahat ng magandang mga bagay na iyon para sa iyo. Tapos sasabihin mo sa akin ng mga bagay na yun na para bang pinipilit lamang kita? Ha? Nakakasakit ka ng damdamin, anak. Pinapalabas mo.
Pinapalabas mo na para bang walang kwenta akong ina. Maswerte ka nga kung tutuusin. Binibigyan kita ng kalayaang gawin ang gusto mo. Maaari kang mag-boyfriend doon. Magkaroon ng maraming mga kaibigan. Di ba? Ang palaging sabi sa online, maraming opportunity kahit saan, lalo na sa abroad, hindi ba? Sabi ko nga sa'yo, kahit doon ka na magnobyo, kahit doon ka na magpakasal, okay lang. Naisip mo man lang ba ang kalagayan ko rito? Kahit malungkot ako, na wala ka sa piling ko, titiisin ko basta alam kong okay ka. Lahat yun titiisin ko kasi alam kong magiging maayos ang buhay mo. Lahat yun hinihiling ko para bago ako mawala sa mundong ito, makatikim ka man lamang ng maginhawang buhay na hindi ko kayang ibigay sa iyo. Bagay na hindi ko naranasan ng kabataan ko. Anak, ang pangarap na iyong tinutupad ay maaaring hindi sa iyo. Subalit sa pagtupad mo nito, parehong buhay natin ang magbabago. Wala ka bang tiwala sa akin, anak? Magaling ako humawak ng pera. Pipilitin kong maipon ang lahat ng iyan. Bibili tayo ng magandang lote, ng malawak na bahay, mga pag-aari. Magnegosyo tayo kung kinakailangan. Palaguin pa natin ang ating mga pag-aari para mas marami kang property, di ba? Tapos ibenta mo kung gusto mo. Anak, lahat ng iyon ay para sa iyo. Isang bagay lamang ang kailangan kong mangyari. Ang makapunta ka ng abroad, makisama ka sa anak ng kumari ko. Malay mo, siya pala ang nakatakda para sa iyo. Malay mo, siya pala ang babago sa buhay mo at hindi ang trabaho doon. Hindi natin sigurado ang buhay, anak. Ikaw maswerte ka, binigyan ka ng pagkakataon, tanggapin mo. Huwag mong sayangin. Napakaraming tao sa Pilipinas ang naghahangad ng ganyan, tapos ikaw babaliwalain mo? Anak, lawakan mong pangunawa mo, utang na loob. Yan ang dagdag pa ni Aling Catalina. Itong si Cassie, hindi na nga sumagot pa. Hindi na nga siya tumugon pa dahil hahaba lamang ang drama. Sa huli, ang kanyang ina pa rin ang masusunod. Niyakap na lamang niya ito at pinatahan. Ilang araw pa ang lumipas, araw na nga ng kanyang pag-alis. Napapaluhan na lamang itong si Cassie habang sumasakay nga ito ng eroplano at halos manginig ang kanyang buong katawan sa sobrang kaba at takot. Dahil kahit kailan naman, hindi niya pinangarap ang umalis ng Pilipinas. Subalit muli, gagawin niya ito para sa kanyang ina. Lalakasan niya ang kanyang loob dahil wala naman siyang pagpipilian. Wala na, di ba? Matapos ang ilang oras ng biyahe, nahihilo-hilo pa nga itong si Cassie. Nang makarating nga ito ng Canada, pansing-pansin niya, ramdam na ramdam niya ang kanyang mga kapwa Pilipino doon. Lahat sila, kanya-kanyang diskarte sa buhay. Parang nasa Pilipinas din. Within the same week, nakapag-apply siya ng trabaho sa isang malaking kumpanya. Buy and sell ng mga sasakyan ang kanyang napasukan. Bilang isang saleswoman. Unang linggo pa lamang hirap na nga itong si Cassie dahil halos lahat ng kanyang katrabaho, puro lalaki. Ang problema pa, medyo racist. Ang tanong ng iba, nasa na nga ba yung anak ng kumare ng kanyang ina? Ay nako, magkaiba nga sila ng shift. Hindi nga sila nagpapangita. Daig pa nga nitong si Cassie ang solong namumuhay doon sa Canada dahil napakamahal ng kanyang renta. Lahat ng bagay binabayaran. Ang mahal talaga kumpara sa Pilipinas. Dagdag pa ang mayat-mayang pagtawag ng kanyang ina kung, "Uy, may sahod na ba?" Lumipas pa ang ilang mga buwan, wala pa ring pagbabago sa buhay nitong si Cassie.
Isa pa sa kanyang problema ay medyo malayo nga ang kanyang tahanang tinitirhan doon sa kanyang trabaho. Pagod na ang kanyang katawang lupa. Maya-maya ay tatawag pa muli ang kanyang ina. Sasabihing, "Ano? Anong hindi mo kaya? Suko ka na? Anak naman, nandiyan ka na eh. Huwag kang panghinaan ng loob. Basta galingan mo lamang sa iyong trabaho. Pagbutihin mo." Aba, kung nahihirapan ka, di humingi ka ng tulong. Alam kong mahiyain ka, pero syempre, kailangan mo lakasan ang loob mo. Maiba ko, meron ka na bang mga bagong kaibigan dyan? Meron na bang nanliligaw sa'yo? Balitaan mo naman ako sa iyong personal na buhay, anak. Sabihan mo naman ako. Huwag na huwag kang tutulad sa akin. Hindi porke mukhang mayaman ay mayaman nga, ha? Nako. Yan ang sabi nitong si Aling Catalina. Imbis na lumakas ang loob, mas lalong napaiyak na lamang si Cassie tuwing tumatawag ang kanyang ina. Tila ba hindi niya nga maramdaman na concern sa kanya ang kanyang ina. Sa paglipas pa nga ng ilang pang mga buwan, halos pang 1 taon na nga nitong si Cassie doon sa bansang Canada, isang binata ang kanyang nakilala. Nanligaw ito sa kanya. Makalipas ang 1 linggo, ipinakilala nga nitong si Cassie sa kanyang ina ang kanyang manliligaw. Aba, nung malaman nga ng kanyang ina na mayaman ang binata, boto agad siya rito. Pero itong si Cassie, siya na mismo ang nambasted sa lalaking iyon dahil nalaman niya na ito pala ay adik at manyak. Habang itong si Cassie ay nagsusumbong sa kanyang ina, habang siya ay takot na takot, pinapagalitan siya ni Aling Catalina. Ang sabi ni Aling Catalina, masyado nga raw choosy itong si Cassie. Ang sabi ni Aling Catalina, normal lamang daw sa mga lalaki doon sa bansang iyon ang magkaganoon, lalo na kung ang babaeng kanilang tipo ay sadyang kagandahan. Ibig sabihin pala, dapat mong maging proud itong si Cassie dahil nilalapitan siya ng mga manyak doon? Ganun ba? Ang dagdag pa nga ni Aling Catalina, ang mahalaga, nilalapitan siya ng mga lalaki doon. Ang mahalaga, may pera ang mga ito. At kung gawa naman daw siya ng hindi maganda, madali naman daw magsumbong. Ay, ibang klaseng magulang. Mama naman, anong klase ng ugali meron kayo? Isipin niyo yung sitwasyon ko rito. Ang kaligtasan ko rito. Na hindi niyo nga ako kinakamusta kung anong klase ng trabaho meron ako dito. Kung meron ba akong mga kaibigan dito? Mama, sa loob halos ng 6 na araw sa buong 1 linggo, puro ako trabaho. Na hindi ako makakain ng maayos. Ni wala akong mapaglabasan ng sama ng loob ko. Wala akong mapaglabasan ng hinanakit ko. Anong gusto mong gawin ko? Tumawag ako sa inyo? Anong magagawa ninyo? Puro pera ang nasa isipan nyo! Sorry po. Yan ang sabi ni Cassie. Ang tugon ng kanyang ina? Alam mo, naiintindihan ko naman eh. Ha? Cassie? Naiintindihan kong iyakin ka. Pero Diyos ko naman, mahigit 20 years old ka na ngayon. Anong akala mo sa sarili mo? Ha? 12? Tibayan mo ang loob mo. Ang tanda-tanda mo na, hindi mo pa kayang panghawakan ng sarili mo. Napakaiyakin mo, ang arte-arte mo pa. Malamang, kailangan mo magtrabaho. Anong gusto mong gawin mo dyan? Ha? Tambay? Aba anak, baka nakakalimutan mo. Canada ang pinuntahan mo. Hindi bahay ng kung sinong tita mo. Maya-maya, naputol na nga ang tawag. Nang dahil sa kanilang pagtatalo, tila ba nawala na nga ng gana si Cassie magtrabaho doon. Palagi na nga lamang siyang umiiyak. Madalas late, madalas absent. Alam mo ba ang mahirap pa dyan? Palagi pa rin siyang kinukulit ng kanyang kaopisina, yung lalaking nanliligaw sa kanya.
Pilit niya nga itong iniiwasan. Binablock sa Facebook, binablock sa phone, pero gumagawa pa rin nga ito ng paraan upang siya ay masundan, upang siya ay makausap. Kanino nga naman siya magsusumbong? Sa kanyang mga kapwa Pilipino? Sino? Yung kasama niya sa bahay? Imposible. Walang pakialaman doon sa matagal na panahon. Ang kasama lamang nitong si Cassie sa loob ng bahay kung saan nga siya tumitira ngayon ay ang mga anak ng kumare ng kanyang ina. Pero ang nakakapagtaka, sa matagal na panahon, ni hindi naman siya nakaramdam na parang welcome siya doon. Parang all this time, ang mapilit lamang talaga na siya'y makarating ng Canada ay ang kanyang ina, hindi ang kumare nito. Makalipas pa ang ilang mga araw, nagkaroon ng team building ang kanilang kumpanya. Kasama siya malamang. Ang problema, hindi niya nga kabisado ang mga lugar-lugar doon. Tulad ng nasa plano, 3 araw nga silang mamamalagi sa isang magandang resort. Kaya nga lamang, sa ikalawang araw pa lamang, may nangyaring hindi kaaya-aya. Gabi na nga noon, matapos ang kanilang seminar at usapan at pagsasaya, nakaramdam na nga ng pagod at antok si Cassie. Ang hindi niya alam, nilagyan pala ng kanyang stalker/manliligaw ang kanyang inumin ng pampatulog. At dahil walang pumapansin kay Cassie, nilapitan siya ng kanyang manliligaw at nagawang ilayo sa karamihan sa kanilang mga kasamahan. Habang halos lahat sila nagsasayaw sa napakalakas na musika, lahat nag-e-enjoy lamang. Itong si Cassie, napapahamak na sa piling ng lalaking nanliligaw daw sa kanya. Kung ano-ano pang pinainom dito kay Cassie, wala siyang kamalay-malay na inaalisan na pala siya ng saplot. Wala na siyang damit. Nagawa na nga siyang halayin ng lalaking iyon. Alam mo ba ang matindi dyan? Matapos siyang pagsamantalahan ng lalaking ito, nagtawag pa siya ng mga kaibigan. Buong magdamag, pinagsawaan ng mga lalaking ito si Cassie. Walang kalaban-laban. Palibhasa ay sabog na at nakainom pa, nagawa pang i-video ng mga ito ang kanilang ginagawa. Itong si Cassie may malay na, kaya lang naging wild na nga siya. Dahil sa kung ano-anong ipinapainom sa kanya. Kahit bumabaha ng luha ang kanyang mga mata, tila ba tawa pa rin siya ng tawa. Lumipas ang buong magdamag, ngayon napakasakit ng buong katawan ni Cassie. Nagising na nga lamang ito, wala na ang kanyang mga kasamahan. Dahil ang kwento pala ng mga lalaking iyon, nakita raw nila si Cassie umalis na ng mas maaga. Kaya naman, si Cassie ngayon naiwan sa lugar na iyon. Nagkalat ang bote ng alak at dugo sa lugar kung nasaan si Cassie. Halos mabaliw nga ito nang makita ang kanyang sarili. Napakalakas ng kanyang pagsigaw. Sino ba namang hindi? Ang lalaking nakauna sa kanyang pagkababae ay isang lalaking hindi man lamang niya iniibig. Isang lalaking manyakis at adik. Ang nais niya ngayon ay humingi ng tulong. Nais niyang tumawag sa mga pulis. Sana nga lamang ay paniwalaan siya. Bagay na malabong mangyari. Bakit? Hindi dahil racist yung pulis, pero dahil ipinakita ng lalaking Canadian ang video at sinabing si Cassie mismo ang may gustong may mangyari sa kanila. Ay pagsahayop, hindi ba? Nang dahil sa pangyayaring ito, wala namang susuporta kay Cassie kaya ang ending, pinadeport nga siya sa Pilipinas. At alam mo ba, yung mga kasamahan niya sa bahay, yung anak ng kumare ng kanyang ina, galit na galit pa sa kanya. At sinabing napakalandi nga raw nito, nagkalat lamang daw sa Canada. Nakakapahiya. Nang malaman ni Aling Catalina na itong si Cassie ay uuwi ng Pilipinas nang medyo mas maaga, nagalit nga ito. Dahil ang sabi nga niya kay Cassie, lote pa lamang ang kanyang nabibili. Hindi pa kumpleto ang lahat.
Bakit maaga itong uuwi? Malamang, wala na naman siyang alam. As usual. Puro masakit na mga salita ang sinabi ni Catalina sa kanyang anak. Hindi man lang ito naawa kay Cassie. Rending-rendi na nga si Cassie sa lahat ng mga sinasabi ng kanyang ina. Kaya, ibinaba niya nga ang telepono at sumakay na nga sa eroplano. Kaya lang, habang siya ay nasa biyahe, bigla siyang nawala sa kanyang sarili. Naghalo-halo na ang stress, ang pagod, ang umay, ang sakit ng katawan, ang pagka-homesick, at ang drogang ipinainom sa kanya. Na mukhang hanggang sa ngayon ay may epekto pa. Nang bumaba ng eroplano, halatang wala sa kanyang sarili si Cassie. Para bang naiiyak siya pero napapatawa. Habang siya'y bumababa, napansin ng ilang mga Pilipinang kasama niya nga sa eroplano ang kanyang kondisyon, ang kanyang asta, ang kanyang mga kilos. Nang makalabas ng airport itong si Cassie, isang babae ang nakakita sa kanya. Sinubukan siyang kausapin pero sadyang wala na nga siya sa kanyang sarili. Kaya naman, nagpasya ang babaeng iuwi muna siya upang kahit papaano doon ay makapagpahinga. Hindi na nga namalaya ni Cassie ang mga sunod na nangyari. Sumama ito patungo sa bahay ng babae. May pinainom sa kanyang gamot. Isa pala itong doktor sa Canada at agad napahimbing ang tulog ni Cassie matapos itong kumain ng hapunan. Kinabukasan paggising nga niya, agad namang nakaalalay sa kanya yung babae. At doon, sinabi ni Cassie ang lahat ng nangyari sa kanya sa Canada. Lahat-lahat. Hindi maiwasan itong si Annabel ang magalit. Annabel ang pangalan ng babaeng tumutulong ngayon kay Cassie. Sinabi niyang ang kanyang maiipayo lamang ay huwag na munang umuwi sa poder ng kanyang ina dahil masyadong delikado. Ang sabi nga niya kay Cassie, hanggat maaari, kailangan makahanap siya ng isang matalik na kaibigan sa Pilipinas na maaari niyang tawagan upang doon na nga muna siya tumira. Dahil sa puntong ito, itong si Annabel nakaschedule nang bumalik ng Canada upang magtrabaho. Tapos na ang kanyang leave. Kahit sadyang napakasakit pa ng kanyang ulo, isang pangalan nga lamang ng kanyang kaibigan ang lumitaw sa kanyang isipan. Yan ay walang iba kundi si Cesar. Nang malaman nga nitong si Cesar ang tunay na kondisyon ngayon ni Cassie, agad siyang nag-drive mula sa kanyang tahanan papunta sa address na sinabi ni Cassie sa tawag. Humahangos nga itong si Cesar at alalang-alala kay Cassie. Niyakap din ng napakahigpit itong si Cassie. Patuloy sa pag-iyak itong si Cassie dahil ngayon, kahit papaano, nakaramdam na nga siya ng comfortability. Kahit papaano, kampante na nga siya sa piling ni Cesar. Subalit sabay-sabay bumabalik ang mga alaala sa kanyang isipan. Walang tigil sa pagpatak ang luha sa kanyang mga mata. Nang makita ni Annabel na magkayakap si Cesar at Cassie, mismong siya ay napaluha din. Cesar? Cesar, tulungan mo ako. Hindi man lang ako iniintindi ng aking ina. Hindi niya ako mahal. Wala siyang pakialam sa akin. Ang mahalaga lamang sa kanya ay ang pera niya. Isipin mo, paano na ako? Paano na ako, Cesar? Alam mo ba, sabi niya sa akin, huwag daw akong umuwi ng Pilipinas. Kahit sinabi ko sa kanya ang lahat-lahat. Wala siyang pakialam. Cesar, ayoko na. Ayoko nang makita ang mama. Cesar, ilayo mo ko dito. Kinamumuhian ko siya. Yan ang hagulgol ni Cassie kay Cesar. Ang sabi nga naman ni Cesar, shh, tumahan ka na. Huwag kang mag-alala, ako nang bahala sa'yo. Shh, tahan na. Di ba sabi ko nga sa'yo? Hindi kita iiwan. Hindi kita papabayaan.
Kung ano man ang nangyari sa Canada, ibaon mo sa limot. Lahat ng masamang alaalang yon, papalitan natin ng mas maganda. Ha? Shh! Tana. Wala akong maiipangako sa'yo. Ang sakin lamang, paniwalaan mo ang pag-ibig ko para sa'yo. Dahil sa lahat ng bagay sa mundo, isa yun sa hindi magbabago. Mahal kita, Cassandra. Mahal kita. Muling nagpasalamat si Cesar at Cassie kay Doktora Annabel. Nung parehong araw, iniuwi na nga ni Cesar si Cassie sa kanilang bahay. At itong si Cassie, nagsimula na nga ng panibagong buhay. Napakabait pala nga ng mga magulang ni Cesar, maging ang kanyang mga kapatid. Alam nila ang buong sitwasyon nga ni Cassie. Pero wala kang mararamdamang kahit na anong bahid ng panghuhusga. Bagkus, pagmamahal at kasiyahan ang kanilang ibinibigay sa dalaga. Ngayon, buo na nga ang loob ni Cesar. Handa siyang samahan si Cassie sa lahat ng mga pagsubok niya sa kanyang buhay. Hindi niya iiwan ito dahil mula naman noon hanggang sa ngayon, mahal na mahal niya pa rin ito. Kitang-kita at ramdam ni Cassie kung paano siyang ingatan, alagaan at makali ni Cesar mula noon hanggang sa puntong ito. Kaya naman, nagpasya na nga itong sagutin si Cesar. Ngayon, officially, magkasintahan na nga ang dalawa. Sa paglipas pa nga ng mga linggo, kahit isang beses, hindi tumawag itong si Cassie sa kanyang ina. Dahilan upang itong kanyang ina, nagpa-blatter ba naman sa pulis at ang sabi, ito raw si Cassandra ay nawawala. Ang tunog niya ay para bang nag-aalala siya sa kanyang anak. Huh? Kalokohan. Nang makita nga nitong si Cesar ang blatter na iyon, agad siyang nakipag-usap kay Cassandra at sinabi ang bagay na iyon. Si Cassie at si Cesar sabay nagtungo ng police station at sinabing hindi nga raw siya nawawala. Kasama niya ang kanyang kasintahan mula nang siya'y umuwi ng Pilipinas. At nang masabi nga ng mga ito sa mga pulis ang tunay na nangyari, inalis na nga ng mga pulis ang posts. Ngayon, nauunawaan na ng mga pulis na ito kung bakit nga ba hindi umuwi sa bahay ng kanyang ina itong si Cassandra. Hindi na nga siya muling hinanap at kinausap muli ng kanyang ina dahil ang pakiramdam nga nitong si Catalina, siya ay napahiya. Ipinapahiya siya ng kanyang sariling anak. Lumipas pa ang ilang mga taon. Dahil sa kabaitan nga ng mga magulang ni Cesar at mga kapatid niya, kahit papaano nakamove on na nga si Cassie sa lahat ng masamang nangyari sa kanya nung nakaraan. Ngayon, handa na nga siyang pakasalan ang binatang si Cesar at bumuo ng sariling pamilya. Hanggang isang araw, pinuntahan nga nitong si Aling Catalina, si Cesar sa loob mismo ng kanyang opisina. Hinahanap nga nito si Cassie, pero ang sabi lamang nitong si Cesar, mawalang galang na ho. Kayo po ang ina ni Cassie. Iginagalang ko po kayo. Pero please naman po, huwag po kayong gumawa ng skandalo dito. Aling Catalina, noon pa lamang po ay ayaw niyo na po sa akin. Galit po kayo sa akin kahit na wala po akong ginagawang masama sa inyo. Tapos ngayon, sa kanya po hahanapin ang anak ninyo? Dahil ano? Alam niyong asawa ko na siya? Hindi. Hindi niyo po alam? Siya, ako na po magbabalita sa inyo. Ang inyong anak na si Cassandra ay ang aking esposa. Siya na po ang aking misis. Sabihin niyo nga po sa akin, bigyan niyo po ako ng sapat na rason para kitain pa ang asawa ko. Napakatindi po ng ginawa niyo sa kanya. Pinilit niyo po siyang magpunta ng Canada. Wala kayong ibang ginawa kundi hut-hutan siya ng pera. Alam niyo nangyari sa kanya, hindi ba? Nagahasa siya sa Canada. Walang handang tumulong sa kanya. Napadeport siya ng Pilipinas. Akala niyo ba ginusto niyang bumalik dito ng maaga? Hindi.
Kayo agad ang tinawagan niya nung nasa eroplano siya. Pero anong ginawa niyo? Kinagalitan niyo siya. Minura-mura niyo siya na para bang siya pa ang may kasalanan sa lahat. Tita, Aling Catalina. Patawad po pero ayaw na po kayong makita ng asawa ko. Sana po igalang niyo po ang kanyang pasya. Kung iniisip niyo po ang lahat ng pera at pag-aaring siya mismo dapat ang may-ari, okay lang. Ngayon alam namin na ipinangalan niyo sa inyo ang lahat ng mga property iyon, hindi na po namin kukunin pa. Magsisimula po kaming mag-asawa ng panibagong buhay. Tita, ginawa ko pong lahat upang makalimutan niya ang mapait niyang nakaraan sa inyo. At sa Canada, please naman po, utang na loob. Huwag niyo na pong pilit na ibalik pa ang nakaraan. Huwag na po kayong babalik dito. Ako na mismo ang nagsasabi sa inyo. Sa susunod na malaman kong bumalik kayo rito upang manggulo, pulis na mismo ang dadampot sa inyo. Makakaalis na po kayo. Napatungo na nga lamang itong si Aling Catalina habang siya naglalakad palayo sa lugar na iyon. Biglang tila ba gumuho ang kanyang mundo nang malaman niyang wala na nga pala siyang aasahang anak. Namuhay ng mag-isa itong si Aling Catalina sa loob mismo ng tahanang kanyang ipinagawa sa ilalim ng kanyang pangalan, gamit ang pera ni Cassandra. Hindi na nga siya kinontak pa ni Cesar o ni Cassandra. Lumipat na ng probinsya ang mag-asawang Cassie at Cesar. Nagpunta na nga sila sa Baguio. Nandoon kasi ang angkan ng ama ni Cesar. Naging napakaganda nga ng buhay nila doon. Nagkaanak na nga ang dalawa nito. Isang malusog na batang lalaki. At ang pagmamahal ni Cesar kay Cassandra, mas lalo pa rin tumitindi sa paglipas ng panahon. Dahil dyan, mas lalo nga siyang minahal ni Cassandra. Nakakalungkot man subalit, ibinao na nga sa limot nitong si Cassandra ang kanyang sariling ina. Pero sa ngayon, ang focus niya ay ang kanyang sariling mga anak. Pilit niya pa rin pinapatawad ang kanyang ina sa lahat ng mga nagawa nito. Mahirap man pero malay nyo, dumating ang panahon, hindi ba? Sa paglipas pa nga ng mga taon, nang hihina na ang katawan nitong si Aling Catalina. Okay lang yan, kasama yan sa pagtanda. Inaalagaan siya ngayon ng ilang malayong kamag-anak. Sa bawat pagsakit ng kanyang tagiliran, sa bawat pagtaas ng kanyang blood pressure, halos bawat gabi na siya'y makakatulog, imposibleng hindi niya nga maalala ang pangalan ng kanyang anak. Si Cassandra? Nagsisisi na nga itong si Aling Catalina sa lahat ng kanyang mga nagawa. Sana nga lamang bigyan pa siya ng pagkakataon ng Diyos na makahingi ng tawad sa kanyang nag-iisang anak. At dito na nga po natatapos ang ating istorya ngayong araw na ito. Hi! Shout out time! Magandang araw po sa inyo, Mr. Christopher Almario, Miss Alma Macabe, Lelen, Benilda Malayo, Almelis Talizan at Pio Poneles. Maraming salamat po sa inyong mga komento. Miss Lily C. Acad, hi! Lisa Rubio, Yolinda Bautista at Remedios Cabrera. Ano pong aral ang inyong nakuha sa storyang ito? Share nyo naman. Miss Mary Enriego, Imelda Wada, Romila Hernandez, Mylen Del Rosario, Merleline, at Rolando Roas, Edna Tenebro, Margarita Libon, Sonny Suez, Maria Teresa Isidro. Hi! Magandang araw po, Miss Mirna Josue at Amorseco Backyard. Last but not the least, Miss Carmencita San Pedro Puzo. Muli po ako nagpapasalamat sa inyong pakikinig dahil umabot kayo hanggang sa puntong ito. More stories to come po, kaya naman be ready. Abang-abang lang. See you again next time, everyone. This is Vonnie Malya TV. See you again. Bye.